Governor, kamusta no yung situation with the flooding and kamusta yung lagay ng panahon right now? We understand that Pag-asa, as per their 5 p.m. bulletin, has warned of moderate to heavy rains in your area to persist until tonight. Maganda yung naging panahon sa araw na to since this morning medyo minsan umuulan pero naging okay naman po talaga ang panahon. But during the typhoon, yun na siguro ang pwede namin masabi na record-breaking pagdating po sa buhos ng ulan. Sabi it was equivalent to 2 months of rain na binuhos lang po in 24 hours. Imagine. So ang tubig po ay equivalent sa 2 buwan na pag-ulan na binuhos lang po kagabi within 24 hours. So ganun po katindi ang baha dito po sa Albay. Okay, I understand no, the worst amount of rainfall or the most amount of rainfall in 54 years since November of 1969. Napakatagal. 69. Yes. Right, oo. Okay. So last night and all of today, we've been seeing all these videos on social media. Talaga pong nakakabahala. One of the most, pressing matters is trying to reach those who need to be rescued. How are we doing on that? Dumating na po ba yung mga rubber boats? Yes, yun ang pinakamahirap last night na meron na mga ipinapadalang trucks na pwedeng pumunta doon. But ang problema, sobra ng taas ng tubig na hindi na din sila makarating sa dapat na saklolohan. So yun ang naging problema talaga. And kaliwat kanan. But I think ang provincial government of Albay ay hindi po nagkulang because at 12 noon, early as 12 noon yesterday, talagang meron na tayong advisory na magkakaroon tayo ng evacuation para before 5 p.m. lahat ng mga taong maaapektuhan ay nasa evacuation center na o nasa lugar na safe na po sila. But since nasa signal number 1 lang tayo, medyo siguro nagkampante ang mga tao and yung mga bahang o mga lugar na binaha, usually naman kasi hindi sila binabaha nung mga nagdaang pag-ulan o pagbagyo, iba talaga yung dinalang tubig baha ng bagyong ito. So nagulat po ang lahat. Governor, do you have any indication how many more are needing rescues? How many households need to be rescued at this point? Right now kasi 32,641 families equivalent to 100,000 individuals currently nasa evacuation centers na po ito. Ito yung mga rescue from heavy flooding, sa landslide and yung potential lahar flow. So nandiyan na sila sa evacuation center kaya okay na naman ang sitwasyon ngayon. This early morning kanina, yung mga hindi na rescue na nasa bubong ay yun ang una talagang sinaklolohan ng mga rescuers natin. So, I take it to mean you don't need rubber boats anymore at this point. Na-rescue na lahat ng kailangan i-rescue. Yes, right now. But dun kasi sa 3rd District of Albay, may mga pangangailangan pa din sila. But nandun lahat ng mga gamit ngayon. All the assets of the provincial government of Albay ay nandun naman at sumasaklolo sa lahat ng mga nangangailangan. Governor, meron po tayong 3 barangay na may binababalita ang may lahar flow. Tama po ba yun? At namomonitor po ba natin kung dumadagdag pa yung bilang na yun? Oo, namomonitor naman natin but more than yung lahar flow talaga kanina, though ayoko sanang banggitin pa kasi mas dun ako sa official report lang talaga, but mga few hours ago parang may nag-landslide daw doon po sa 3rd District of Albay, pero siguro ang details maya-maya ko pa makukuha. Okay. Kayo po ay may zero casualty goal during disasters. In fact, Albay has been hailed as having one of the highly effective disaster risk response management programs. Are you still in keeping with that? Kamusta po yung casualty numbers?
Or is this an extraordinary event that we're talking about since it's a record rainfall event also? Yes, we all hope for a zero casualty pero sa ngayon yung hawak ko na report parang this afternoon, zero pa. Pero may mga naririnig na tayo na meron ng mga casualties, may mga missing. So siguro because right now talagang lahat nakatutok sa rescue and immediate response. Kaya medyo nahihirapan kaming kunin yung mga datas na kagaya ng mga ganito, yung mga damages and all. But tomorrow siguro mas papasok na po yung mga datas natin. Okay, final question, Governor. Ano po yung kailangan nyo? We understand that DSWD has pre-positioned food packs already, as well as, of course, nandyan din po, no? At least sa tabi ninyo, sa may naga, nandun po yung angat buhay ni former Vice President Leni Robredo. Kamusta naman po ang Albay in terms of support from the national government as well as from civil service organizations? Nako, ngayon pa lang gusto namin magpasalamat sa national agencies and even international organizations. Talagang nag-express sila ng commitment nila to assist the province of Albay. As of now, ang mga pangangailangan, yung mga immediate needs ngayon, mga food packs na binibigay na din naman, mga medicines, yung kaninang umaga, yung mga hindi na rescue, nung gabi, yung mga nasa bubong, ang agad-agad yung yung lamig na naranasan nila. So agad-agad yun ang mga na-rescue. Pero meron din tayong nabalitaan na medyo casualty pagdating na nakaranas po ng sobrang lamig. May isang casualty, meron din pong nakagat ng ahas, may mga ganyan, at meron din inatake sa puso. But still, mas gusto ko pong nasa ano na siya, report na talaga na pwedeng ibigay sa atin, maybe tomorrow. Wait, Governor, you said 32,641 families at the evacuation centers, equivalent to more than 100,000 individuals. Could you give us a better sense of what the situation is like in the evacuation centers? Okay naman po ba sila doon? Sa ngayon, okay naman sila because yung mga LGUs naman natin, sila ang unang mga nagbigay ng mga pangangailangan nila. And ang probinsya ng Albay ngayon, yung mga medicines, hindi lang sa evacuation center, but sa ating mga rural health units, sa ating mga city health offices, sa mga hospitals, ay ngayon ay bibigyan na natin sila ng kanilang mga medical needs and nakakapag-distribute na tayo ng essential medicines. Governor, how are the roads? Are there some roads that are impassable? How is water supply doing? Okay. Yung provincial engineering office nag-deployed ng teams for clearing operations, working in coordination with the Department of Public Works and Highways pagdating po sa clearing operations. Kaya wala na masyadong mga hindi passable. Lahat naman except for three municipalities in the 3rd District of Albay, Libon, Uwas, Pulangi, na medyo until now nandun pa rin yung clearing operations. And dito din sa 1st District, sa bayan po ng Tiwi. But so far, okay naman. May mga wala pa rin kuryente and may mga wala pa rin tubig. Pero dito po sa 2nd Distrito ng Albay ay medyo okay na naman ang kalagayan natin dito. That's very, very good to know that you're safe and sound, and we hope it stays that way. In the meantime, thank you so much for giving time to talk to us here on The Big Story. Albay Acting Governor Glenda Bongao.